So ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung template na meron akong data. So punta po tayo dito sa Interclass Basic Information. So ito lang po. So kung sakali po meron po kayong i-edit na mga names ng learners, LRN, age, and gender. So dito lang po kayo pumunta. So dito nyo po i-edit yung mga names. So po natin lagyan dito po yung age, yung kanilang mga edad. I-update po din natin. So kayo na po bahala mag-count ng mga age nila every month. So kamo na po mag-update. Sa ganun, sa bawat pagbigay natin ng card, na-update po yung edad nila. So dito po, ganito po yung format na dapat natin ilagay. So, all caps lock, all capital letters dito sa ating school. So school year 2023-2024 lang din po, section. So, dito po sa number of school days, hindi natin po muna ako naglagay. So maglalagay na lang ako nito sakaling magpapasa na ako ng form 2 sa aking school head. So dito sa number of test items, so since grade 6 is grade 6 ako, so meron akong 50 items per subject. Doon sa component naman, sa music 13, 12, 12, 13, total of 50 number of items para sa MAPE. So dito, kinount ko yung number of male and female manually. So hindi po ito mag-automatic. So lagi niyo pong ilalagay, tandaan niyo po na maglagay dito. Kasi po ito yung mag-generate po doon sa ating form 2. Once na naglagay na po tayo ng mga basic information doon, so yung ating mga template ay magkakaroon na po ng mga data. For example, dito sa ating school report card. Ayan natin. So yan. School report card, student 1. Nagkaroon na po tayo ng data sa age, down to head teacher, o school head and teacher. So i-click lang po natin yan, makikita po natin yung learners dito. So doon po sa ang itaas ay mga male. Pag i-drag po natin itong small rectangular bar sa baba, ito naman po yung mga female. So i-click lang po natin yan. Bago po yung data nila sa LRN. Ngayon, punta naman natin yung school daily attendance o school form 2. Since naglagay na po ako ng holidays dito, so ito po ay based doon sa DepEd memo para sa school year 2023 to 2024. So, nilagay ko na po dito yung mga holidays. But, kung meron po tayong mga local holidays, so maglalagay po tayo dito mag-add po tayo dito. For example, choose tayo September 4, local holiday. So, lagay lang po natin dito yung local holiday. Kung anong pangalan po ng local holiday na yun. Okay, so yan po, ay mag-reflect din po sa ating form 2. So, dito, meron tayong mga unused o mga hindi nagamit na mga rows. So, gagawin po natin dito po sa upper right side, dito po sa hide rows, i-click po natin to. Ayan po. So automatic ma-hide po yung mga blank rows. Then dito makikita po natin yung summary. So ito yung sinasabi ko sa inyo, dapat na maglagay tayo ng enrollment for the first week doon sa ating basic information. Ito po yung nag-reflect. Kung wala po yan, 0-0 po, hindi po automatic yung ating form 2. So dito 100%, since wala pa tayong nag-mark ng absent. So sa pag-mark naman po ng mga absences, gagamit po tayo ng mga letters. It's either small or capital letter. So mas prefer ko yung capital letter. So sa absent, paglagay lang po tayo ng X. Okay, X. For absent, C naman po for cutting. So yung cutting po ay katumbas po ito ay half day o 0.5
days. Ayan po. So magre-reflect po yan dito. Dito. Also, the tardiness is equivalent to 0.5. So, cutting plus tardiness is equal to 1 absent. So, male, so tayo, halimbawa po sa female, absent din tayo. So, demo lang po ito hindi lang po ibig sabihin sa first day lang August ay mayroong absent na. So, demo ko lang po sa inyo sa August. So, cutting, so 0, so 0.5, 1.5, po yan. So, automatically, meron po tayo dito ng data po. So, yan po. Dito sa August, tingnan po naman natin yan sa card kung magre-reflect po. So, dito, pag naipasa na po natin to, ay mag-update po tayo ng information dito sa ating basic information. So, sa August, how many school days? 3. Pag di po natin kasi gawin yan, tingnan po natin. Dito po sa card, hindi po magre-reflect yung absent ni student 1 dito sa card. But kung ilagay po natin yan dito, okay, ilagay po tayo ng number of school days sa August. Tingnan niyo po, magkakaroon na po ng data. Absent si student number 1. So, number of school days, 3 days. The number of days present, 2. Meron siyang isang absent. Student number 2, 3, 7, absent, 10, absent, tayo sa email, absent po isa. So, accurate po yan, so automatic po yan. Nag-reflect po sa ating card. Then, sa bawat month, mag-hide lang po din tayo. October, so gawin lang po dito natin ito lahat sa ating template. So lahat po nang makikita yung template ay meron ganito. So, click nyo lang po yan para ma-hide po yung mga hindi nagamit na rows. Para mapaliit po yung ating template. Yan po. So summary, po yan. I-hide lang po lang natin. Yan. Ngayon naman po ay sa Min&PS. So every political test ay nagre-record po tayo ng mga scores ng ating learners, students. So dito po tayo magre-record. Yan. So in-hide ko na po yan. Ito yung ating unhide. So hide natin. So ito po yung tsura ng ating so yung ating mga paliitin. So dito naglagay na po ako example. Ito na po yung number of items 50. So then yan po, nag-enter na tayo dito sa first grading, so quarter 1, ilagay ito natin dito sa math, so sa lahat ng subject, quarter 1, quarter 1, reflect po dito automatically, lalabas po yung Min&PS at yung template para sa first grading, dito po natin kukunin. Ito po, taas, first grading, ayan po. So ito po yung ating ipiprint. Yan po yung bibigay natin sa ating MNE coordinator or school head. So meron din po tayo comparative. So susunod sa second grading, ilagay na tayo dito. Mag-enter na rin po ulit tayo dito. Dito tayo second, third, fourth. Yung sa comparative. So meron na po dito ang kita. So yan po. So pagkatapos nyo po niyan ay meron din tayo ditong item analysis. Ito, item analysis. Tinawag ko po itong item analysis kasi nandito na po yung pag-assess po natin kung ano ba yung sa bawat subject. Ito po yung mga nakalagay po na indicators, number of takers, total point item in the test, number of takers with the passing score and failing score, lowest, highest, total scores, and win percentage score. So, pwede po natin ibigay sa ating
M&A coordinator, ito po, learning area assessment or tinawag kong item analysis. For example, doon sa aking nilagyan ng mga scores. So ito po yung magiging analysis niya. Ito. So number of takers 20, 50. The number of takers, so the passing score is 12, 8. So the passing score nito, i-divide ko lamang po kung yung number of scores o number of items na makakuha siya ng above 75, equal or above 75%. So nakakuha lamang po ng failing score is 8, yung passing score is 12. So dito rin makikita natin yung lowest score na nakuha 25, the highest score is perfect 50. 75, 75, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Okay po. So yan lang po dito sa ating item analysis sa Min-MEPS. So ayun naman po ay pumunta na tayo sa ating class record. So ito ay e-class record upgraded. So ito po tayo sa class record, i-click lang po natin sa anumang subject dito. For example po, Filipino. So ito po. So naglagay na po ako ng mga scores dyan. So halos pare-parehas lang po yung mga scores dyan. For demo purposes lang po ito. So halimbawa po ay hindi po naka-unhide. Once na naklik natin ay yung template, expect nyo po na hindi pa ito naka-hide yung rows. So mag-hide lamang po tayo ng rows kung maglagay na po tayo dun sa basic information ng mga names of learners. Saka lamang po tayo mag-hide para ma-minimize po yung ating template. Ito po. Lumiit po yung ating template. Hide rows. Yan. So meron na po itong sign. So ito po ay magre-reflect po directly dun sa ating grading sheet. So since this is first grading, so English, Filipino, ESP, Music, Health, Arts, PE. So nandiyan po na lahat. So grading sheet para sa first grading, click lang po natin to. Ito na po yan. So ganun din po kung naka-unhide po yan, tayo na lang po yung mag-hide rows. Yan. So sa bandang baba, meron na po tayong average grade. Meron na po tayo itong ranking. So makikita po dito yung ranking. So dito naman po, halimbawa ay meron tayong relieving teacher. Halimbawa sa mathematics. So expect po natin sa mathematics, for example, tanggalin po natin yung mathematics. Data sa mathematics. Yan. So wala na po sa mathematics. Pwede po natin malagay dito yung grades. Hihingi po tayo ng grades sa ating relieving teacher. So pwede tayo na maglagay. Pwede mo ipahiram itong template o file sa kanya. So siya na maglalagay dito sa class record. Okay po. So bawa 80, 81, 6. So pwede naman po. But kung mag-generate po natin, i-generate po natin yan, mawawala pa rin po yung sa mathematics. Kasi po, yung mag-generate lang po ng template na ito ay yung nasa class record. Okay po? So, pwede mo naman po tayong maglagay dito manually ng grades. Okay? So, bawa, parehas na dito. So, na po natin. This is for first grading, second, third, and fourth. Dito naman po sa class ranking, so bawat grading sheet ay meron po tayong class ranking. So bawat quarter ay nagbibigay po tayo ng award para sa ating mga top performing pupils by ranking. So nagra-rank tayo. So ito po yung template na yun. So ito po yung template.
Printable po ito. Ayan po. So, klase po natin ito i-print. Papalitan lang po natin yung title. Depende po doon sa ating gagawing pagra-rank. For example, dito, hindi pa po naka-arrange yung ranking natin. So, kailangan natin malaman kung sino ba yung top 1 pati down to the bottom. Okay, so dito, sa class ranking po muna tayo. So, kailangan po natin ma-arrange to. So, i-hide lang po muna natin yung mga hindi nagamit na rows. Hide rows. Ayan po. So, student 1 to student 20. Ang gagawin po natin, irarank po natin siya 1 to 20. So, paano po gawin? Ito po, i-click po natin yung class ranking. Ayan po. So, dito, nabago na po yung position ng ating mga learners, student. Naka-arrange na po siya by rank. Ngayon naman po, pag matapos na po natin itong i-print, palitan po natin yung heading, yung title, gawin po natin top performing pupils. So, meron na po tayong mga top. So, ngayon, dito po, enter the minimum grade for the top performing pupils. So, pwede natin itong palitan, gawin natin 88, yan po, or 85. So, ngayon naman po, pag i-click natin itong top performing pupils, masosort po ito based po dito sa ating nilagay na minimum grade. So, top performing pupils. Ayan po. So, lalabas po lamang dito yung mga learners na nakakuha ng above or equal 85. Okay. So, yan po. So, meron lamang 8 learners out of 20. So, ito po yung ating mga top performing pupils. Gawin po din natin yan sa bawat quarter. Ayan po. Quarter 3, quarter 2, quarter 4. Sa quarter 4, meron na tayong final grade, average. Ito na po yung magiging basihan natin sa pagbibigay ng award sa last end of school year. So dito naman po kasi nagbibigay po tayo ng award, halimbawa ng mga with honors, high honors, and highest honors. So sa LIS ay nagra-round up po tayo. For example, 89.50. So sa LIS, magiging 90 po yan. So, ang gawin na lang po natin, instead of 90, gawin na lang po natin 89.50. So, dyan, i-include po yung learners na nakakuha ng 89.50 equal o 89.50 above as with honors. So, yan po. For example, dito po, ay hide rows po natin. So, palitan po natin, top perform pupils. Then, click po natin. Ayan po. So, mayroon naman po tayong dalawang learners na mayroong honors. Okay. So, anahin po natin. Gawin po natin class ranking. Hide rows, class ranking. Ayan po. Class ranking na tayo. Gawin natin itong class ranking. Okay po. Okay. So, ngayon naman po, doon naman tayo sa grade range. So, sa grade range, pag naglagay na po tayo ng mga grades, ito po automatically na-distribute pong bawat mga score o bawat grades doon sa indicators, outstanding, down to asterisk of falling the next quarter. Second, third, fourth, and comparative. Ito po yan. Then, sa numerics assessment. So, i-hide rows po natin. So, ito, naglagay na lang po ako sa kay student number 1. So, ito po, 3310. So, yung number of score natin, number of items natin per operation, or repetition, I think 3 lang yun. Subtraction 3, multiplication 2, division 2. So, total of 10 items. So, ito po sa first grading, first quarter. So, ito po yung nilagay ko kay student 1, 3310. Automatically, nan-numerate po siya kasi mayroon siyang 0 sa operation sa division. Second quarter, hide natin. Mayroon po siya. So, wala na pong 0, but moderately numerate po siya, need enrichment.
So meron po tayo ditong summary. Ayan. So ito lang muna po yung nilagyan ko sa kay student number 1. Third, fourth. Dito naman po tayo sa comparative. So, i-browse natin. Dito naman sa comparative, meron po tayo dito sa baba, legend. So, red for non-numerate, green for moderate numerate, and highly numerate yellow. So, ang gagawin po lang po natin dito, since student pa na lang po yung may data, nilagyan ko doon. So, ito, i-click lang po natin itong fill color. So, ito, lalagyan po yan ng kulay. Base po dito. Okay? So, nilagay po natin lahat. Nalagyan po natin lahat yung ating lahat ng learners. So, ganun din po. Lalagyan po ito ng mga kulay. Okay? So, ito po pwede natin itong print at malagay po sa ating mga bulletin. Then, dito naman po sa reading progress. So, lagyan ko lamang po si student 1. Sa student 1, sa Filipino, average siya sa English, slow. Second, third, and fourth. So, meron din po itong summary sa baba. Okay. So, i-browse natin. Pwede naman i-browse. So, summary sa baba. Then, comparative. Paras din po dun sa ating numeracy, ay meron po tayo itong legend sa mga color code. Okay. Then, pwede natin tanggalin yung color, pwede din natin ilagay. Okay. So, ito po ay para sa reading progress. Ito. So, yan lamang po yung kabuuan ng aking ECRS version 2. So kung gusto nyo po itong aking automated o e-class record system, ay pwede po kayong maka-avail ito for free. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-send po sa akin ng message. Send nyo po yung full name ninyo, pati yung grade na hinahawakan nyo po sa inyong klase. Okay. Then, once na na-send ko na po sa inyo yung file, i-download nyo po. So, hindi nyo po ito basta-basta ma-open. Kung ma-open nyo pa man po, hindi nyo po magagamit ng mga macro na nandito sa aking template. Ang gagawin nyo po ay meron pa po kayong mga gagawin. So, sa pagbubukas po sa unang pag-open po ng file na ito. So, once na gawa nyo na po yun, ay madali mo na po ma-open. Okay? Kasi po ito po ay macro-enabled template. So, hindi lamang po ito Excel. Okay po? And hopefully, magamit po ito ninyo ng tama. At kung meron po kayo mga na-encounter na error upon using this template, pwede po kayong mag-approach sa akin. Hindi ako busy. I-send nyo po yung file, then ayusin ko po, ibabalik ko po ulit sa inyo. Okay po. So, sana po ay magamit nyo po ito na maayos at makatulong po sa inyo. Okay. So, hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig.